ngayong gabi. Kiligin sa love story na nagsimula lang sa Facebook. So nakita ko yung picture niya. Ganito kaganda, hindi ko kilala. Kilalanin ang singer na pinutol ang dila. Triplets na hiwalay sa isa't isa. Magkikita pa kaya? Alamin kung paano mag-budget si Miriam Kiambao Roberto. Bata pa lang ako, tinuruan na nila na akong mag-save. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa... Ang linaw na sa akin ang lahat. Dapper! Dapper! Hold Dapper! Hold Dapper! 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 Hold Dapper! Kahit sa panaginip ay hinahabol-habol si Danny ng katotohanan. Nang-hold up ako dahil trip lang. Pero sa totoo, hindi ko naman talaga gawain yun. Parang sinubukan ko lang ba. Wala mang nakuha si Danny sa kanyang pang-hold up, ay binabagabag pa rin siya ng kanyang budhi. So, nung kinabukasan, nung mahimasmasan ako, sising-sisi ko. Alipin ng droga si Danny. Dito nagpasikot-sikot ang takbo ng buhay niya. Nagtatrabaho si Danny sa linen area ng San Lazaro Hospital. Malaking tama sa kanya nang biglang kumalat ang balitang hold-upper siya. Tapos tingin sa akin, parang ni-insulto ko. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nilamon ng depresyon si Danny. Iniisip ko parang wala na akong kinabukasan eh. At iniisip ko rin na parang wala na akong pwedeng trabaho na magawa. Kasi siyempre, alam nga ng mga tao na ganun yung ginawa ko. Kaya para wala na magtitiwala sa akin. Sa gitna ng ganitong kalagayan, isa lang ang solusyon na naisip ni Danny. Bumili ako sa tindahan ng pamanhid. Bumili rin ako ng hiringgilya. May dala akong blade, tapos may dala akong salamin na maliit. Sinaksak ko muna ng hiringgilya yung dila ko para mamanhid. Talagang pinat ko siya ng kalahati. Maiyak-iyak ako noon. Pinutol ko nga yung dila ko para kung sakali man na laitin na naman nila ako tungkol nga doon sa nagawa ko, eh hindi na ako makapag-react at matahimik na lang ako. Isinugod si Danny ng kanyang ama sa ospital. Nakaligtas man si Danny sa bingit ng kamatayan, di naman siya nakalaya sa tawag ng konsensya. Kaya naman paglabas ng ospital, sinimulan niyang hanapin ang tunay na kapayapaan. So, nung minsan may tinugtugan kami, may mga nakasabay kami ron na tumutugtog din na mga masaya, papalakpakan sila, masayaw, pupuri sa Panginoon. Parang gusto ko din nung ganun. Napagtanto ni Danny na si Kristo pala ang kanyang matagal nang hinahanap. Sa tulong ng mga kapatiran, tinanggap ni Danny si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kasabay ng pagsuko niya ng kanyang buhay sa Panginoon, isinuko na rin niya ang puot sa kanyang dibdib. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili, maging ang ibang tao, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Tandang-tanda ni Danny ang nakasaad sa Biblia. John chapter 8. Yun yung pinangahawakan ko, yung isang babae na nahuli sa pakikiapid. So yung mga tao halos ayos yung bigyan ng pagkakataon. Pero ang Panginoong Hesus bigay siya ng pagkakataon dahil sabi nga kung sino man yung walang kasalanan, siya ang unang maunang bumato sa kanya. So parang nasalamin ko rin yung buhay ko ron. Magkaiba kami ng nagawa, pero kasalanan pa rin yun na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapagbago. Ang Diyos talaga yung mapagmahal at mapagpatawad na Diyos. Tulong na rin ng Diyos, unti-unting binitawan ni Danny ang mga bisyong halos kumitil ng buhay niya. Ngayon, makalipas ang mahigit 2 dekada, tila isang masamang panaginip lamang ang nakaraan. Isang jeepney driver na si Danny, masayang nakikihalubilo sa ibang tao. Ang kanyang putol na dila ay ginagamit niya sa pagpapahayag ng magandang balita. Di lamang dito sa Pilipinas, maging sa Hong Kong. Muli rin niyang binalikan ang hilig sa musika, bit-bit ang awit ng pag-asa. Nais ko nang tumigil ang ikot ng mundo at nais ko ring pigilin ang oras sa buhay ko. Samantama pagluha ang aking kapiling, di mapigilang hapdin at sakit ng damdamin, mga nalalabing sandali ay nais ko nang limutin, pagkat wala lang saysay ito para sa akin.
Dati ang tawag sa akin, Daning Holdapper. Pero ngayon, pwede na akong tawagin na Dani na tagapaglingkod ng Panginoon. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. Kung maalala ko yung aking nakaraan, talagang napakalayo eh. Pero salamat sa Panginoon dahil siya yung tunay na Diyos na nagbago sa aking buhay. Praise the Lord. It's a miracle because he can sing, he can speak Yes. clearly. Parang walang nangyari doon sa tongue niya. I'm sure, you know, the Lord was so gracious. Mahal na mahal niya si Danny na hindi niya pinayagan na magawa niya ng permanent damage Yes. yung Kung hindi, he would have had a wasted life. But look Yes. what the Lord is doing with his life today. How he's impacting so many people. Yes. At I'm sure meron tayong mga nanonood, Peter, na siguro iniisip nila na they are defined by what other people say about them. Yes, or their past. Or their past, na parang iniisip nyo wala na kayong pag-asa, na hanggang dyan na lang, na ganyan na lang kayo. So what happens is gumagawa kayo ng mga desisyon na will only lead to things that will hurt you. And kagaya nung nangyari kay Danny, no? Isipin ko yun, parang bakit ganun siya mag-isip? No? Bakit ganun siya mag-desisyon? Maaring kasi iniisip niya na patapon na lang ang buhay niya. Pero alam nyo, hindi patapon ang buhay mo kasi binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang anak para sa iyo. That is how important and that is how valuable you are. Kailangan lang natin isuko ang ating buhay sa Kanya and acknowledge that He is the one who owns us and who made us and that He has a special plan for our lives. Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po ako. Marami na po akong naisip at nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Lord, sometimes I think my life has no point at all. And I ask you to forgive me because I have made decisions that have hurt myself and those around me. Patawarin niyo po ako, Panginoon, and thank you that you remind me that you gave your only Son, Jesus Christ, to die on the cross for my sins. Thank you, Lord, that you gave Him so that I can be free from a life of sin, that I can be victorious in you, Panginoon. Lord, bigyan mo akong ng lakas para umiwas sa mga bagay na hindi ikabubuti ko. Isinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Kayo na po ang aking tagapagligtas at Panginoon. At tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na iyong pangako at ang bagong buhay na ibinibigay mo sa akin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lord, I pray, Father, that from now on, Lord, you will be the center of my life. Ikaw ang maghahari sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong buhay na ibinigay mo sa akin. Ito ay aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Taus-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ikaw ay bago ng nilalang. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong pinakamahalagang desisyon. Please text yes space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Dahil sa iyong eternal decision, ang mga anghel sa kalangitan ay nagdiriwang. Ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Welcome sa pamilya ni Kristo. Please text us your new decision. Our texting instructions are on your screen. Ang linaw na ng lahat, ikaw ay hindi na nag-iisa sa buhay. Kasama mo na si Kristo. Hindi lang isa, kundi tatlo silang magkakapatid, pero hiwa-hiwalay.
Magkikita pa kaya sila? Alamin natin ang kanilang kwento at kung ano ang masasabi ng mga kids. Ako si Caleb. May kaibigan ko si Jaden. Mahilig kami maglaro ng kotse-kotsehan ng robot. Naglalaro po kami ganyan eh. Kasi nag-enjoy ako eh. Gusto ko naging artist eh. Gusto mo maging artista? Ako gusto ko maging student. Pero manonood muna tayo ng video, okay lang? Yes, sige. Ready? Go. Kambal na magkaibang ina. Mga 8 na yata ako noon. Sabi niya na adopted kami. Na triplets kami, tapos yung boy namatay. Tapos natanggap ko naman yun kasi na-feel ko yung love niya, so walang kulang. Childhood ko, happy siya kasi hindi nila ako tinuring na iba sa family. Sanggol pa nung pinaampon ng tunay na ina sa isang street children ministry, sina Ana at Charina. May 10 kapatid ang kambal, kaya di na kinaya ng ina na buhayin pa ang 2 sanggol. Hindi man kilala ng kambal ang kanilang tunay na ina, buong pasalamat pa rin sila sa nangyaring pag-aampon. Siguro sa part ng biological mother namin, gusto lang niya na kung ano yung good for us. Si Doc Kim Pascual ang kumupkop kay Ana, habang ang kaibigan niyang si Purifikasyon o mas kilalang Mami Puring na isang retired nurse ang nag-alaga kay Charina. Kanya-kanyang hamon ang hinarap ni na Doc Kim at Mami Puring bilang mga ina sa 2 sakiting sanggol. Pinaliban muna ni Doc Kim ang kanyang medical practice sa loob ng 3 buwan. Si Mami Puring naman ay sariwa pang inaalala ang pagpanaw ng kanyang anak na lalaki. Sa kanilang paglaki, may sari-sarili silang mga pagsubok sa buhay. Ngunit madali itong nalampasan dahil sa mapagbigay at mapagmahal na tahanang kumupkup sa kanila. Tinatanong nila ako kung bakit wala kang dad. Sabi ko, single si Mami. At nung I was growing up, she was in a singing group, Peacemakers. Tapos ang daming guys doon na para akong anak nila. So, hindi ko masyadong hinanap. Nagkakapikunan pag sa laro. Tapos nung nalaman nila, ampon, ginagano nila ako. Pero wala lang sa akin yun. Kasi alam ko sa akin, masaya ako sa pamilya ko. Turing ni na Ana at Charina na tunay na kapamilya ang tahanang umampon sa kanila. Lumakas pa ang samahan dahil sa dedikasyon ng mga magulang para sa kanilang mga bagong anak. Bukod sa pagiging mapag-alagang magulang, sina Doc Kim at Mami Puring ay naghihikayat ding mapasama ang kambal sa kanilang mga kawang-gawa. Si Ana sa medical mission ng Operation Blessing at si Charina naman sa mga outreaches. Kahit ang magkaibang tahanan sina Ana at Charina, inaalam pa rin nila ang kalagayan ng isa't isa. Alam nila na biyaya ang pamilya at kailangang alagaan. Higit sa pag-aaruga ng kanilang magulang, kinilalang utang na loob ni na Ana at Charina ang nakagis ng pagmamahal sa Diyos na buhay. Dati po sila, bata pa. Pero mabait po sila. Mabait sila kasi yung mami nila, mabait din. Kaya silang nanay, kaya bigit pa din siya sila. It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry. Keep joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. Welcome to the bucket list portion. Tuwing Martes, binibigyan namin ng kasagutan ang ilan niyong katanungan na tinatawag, tinetext, chinachat o pini-PM sa aming 24/7 prayer center. Tulad nito, mula sa The Bucket List ni Marvin. Bakit ang hirap magsimula ng negosyo? Ano ba ang dapat kong gawin? Yan. Minsan mahirap siguro magsimula kasi baka kulang tayo sa preparation. No? Kailangan mag-research ka muna. No? Kung meron kang hilig sa isang bagay at yun ang gusto mong pasukan, mag-research ka muna. Nandiyan naman ang internet. Maghanap ka ng mga businesses na successful na kapareho ng gusto mo. Tapos tingnan mo kung ano yung mga tips nila, kung ano yung mga ginawa nila, di ba? Usually you need to prepare. You need to research before you get into a business. Tapos kailangan mo rin tingnan kung ano yung mga batas na related doon sa business na pinapasukan mo. Kasi minsan if you don't know
nasa gitna ka na, dun ka pa mabubulaga, di ba? So dapat alam mo, dapat handa ka kung ano yung haharapin mo when you get into that business. Usually, also kulang tayo sa prayer, di ba? Kailangan manalangin tayo kung talagang ito ba ang path na gusto ni Lord for us, if this is where He will bless us. Because the Lord promises that He will instruct us in the way we should go. Kaya dapat may panalangin ding kasali sa iyong pagpe-prepare. Kung humahaba rin ang inyong bucket list sa larangan ng negosyo, pag-ibig, pag-aaral, buhay mag-asawa, budgeting, health issues, o kahit anong problema, pwede kayong sumangguni sa aming mga trained counselors. Narito sila 24/7, walang holiday yan. Ang aming hotline ay 737-0700. Again, that's 737-0700. Pwede ring i-text ang inyong katanungan o bucket list sa aming Smart, Globe at Sun numbers. Ang aming contact information ay nasa inyong TV screen. Or you can shout out your questions on our Facebook wall, The 700 Club Asia. Baka sa susunod na Martes, ang tanong nyo naman ang aming bibigyang kasagutan dito sa The Bucket List. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space The 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Yung mga magulang ko kasi, pareho silang accountant. Kaya bata pa lang ako, tinuruan na nila na ako mag-save. In fact, 7 years old pa lang ako or 8 years old, meron na akong savings account. Sa Bangko Filipino pa yun, nalala ko, meron pa akong passbook na may mga Sanrio. And paano ako minamanage yung pera ko ngayon? Tuwing nakakatanggap ako ng income, 10% ng gross income ko na ibinibigay ko muna sa simbahan, sa tithe. Kasi sabi ni God, di ba? Bring me the whole tithe to my house. Ganyan. First fruits of your labor. Ganyan. Kasi sa kanya nga naman galing yung mga blessing, di ba? Tapos, for every income, meron din another 10% nagsiset aside ako for my growth fund. Tapos yun ang ini-invest ko. Tapos, sa accounting ko naman, meron akong mga sineset aside na yung education fund ko, yung pambayad sa mga necessities ko. Meron din ako dyan long-term savings for spending that I use in order to spend for things that are not necessarily necessities pero mga nice to have. Tapos, meron din akong play account para ma-enjoy ko naman yung pera ko. Pangpunta sa spa, pang travel, o kaya pambili ng mga shoes and bags. Tapos, higit sa lahat, meron din akong sineset aside pambigay sa charity. Ayun. So, I separate my income and divide them into different accounts. And that's how I manage my money. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry. Keep joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saan unang nagkakilala sina Christian at Nicole? Is it A, Instagram, B, Twitter, o C, Facebook? Itawag na ang inyong sagot sa 737-0700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall,
the 700 Club Asia. Only the 15th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na. At para makasigurado sa inyong sagot, abangan mamaya ang nakakakilig na love story ni na Christian at Nicole. Isa sa pinakamahalagang biyaya ng Diyos sa tao ay ang tubig. Dahil sa maraming paraan, ito ay nagagamit hindi lamang pang inumin kundi maging sa mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit di lahat ng tao at lugar sa bansa ay mayroong pinagkukunan ng malinis na tubig. Ang iba pa nga ay dumarayo pa sa malayong lugar makapag-igib lang. Water system namin dito, hindi siya komportable. Doon lang kami kumukuha sa bukal. Kasi wala kami pwedeng pag-ikiban dito kasi dumadaan yung agos ng baha. Lumalabo yung tubig sa mga ilog. Bukod sa hirap ng biyahe sa pagkuha ng malinis na tubig, may mga tao ring nabibingit ang buhay dahil dito. Isang araw, dahil sa malakas na pagragasan ng tubig sa ilog, aksidenteng tinangay ang anak at pamangkin ni Peter. Pero himala naman silang nakaligtas. Kaya naman nabuo sa puso ng Operation Blessing na magtayo ng poso sa maraming lugar. Tuwa naman ako sa nag-donate yung sa Operation Blessing natin, sila Pastor Gondran. At saka iba pang mga sektor, sila yung nagbibigay. Talagang binigay po talaga ng Panginoon yun. At sila yung ginamit din ng Operation Blessing para sa poso. Ilan lamang sila sa ating sama-samang tinulungan sa pamamagitan ng Operation Blessing, ang humanitarian arm ng the 700 Club Asia. Pero marami pa ang nangangailangan. Maging daluyan ng pagpapala ngayon. Be a CBN Asia partner today. For your gift of 500 pesos monthly or more, you become an automatic partner. And part of that donation will go to our humanitarian arm, Operation Blessing. Bukod sa poso, meron ding back-to-school program ang Operation Blessing kung saan libre nating pinapaaral ang mga batang salatman sa pera, punong-puno naman ng pangarap sa buhay. At bilang pasasalamat sa iyong kabutihan, mapapasayo ang aming exclusive inspirational note cards. Kaya maging member na ngayon. Tawag na sa 737-0700. Pwede ring ipadala ang iyong donasyon sa alinmang branch ng iRemit, lalo na kung nasa abroad ka. Pwede rin sa alinmang sangay ng RD Pawn Shop at M. Luilier. O gamit ang iyong credit card. It's fast, safe, easy, and convenient. Just log on to our website, cbnasia.org, and click the Give button. Be a blessing today. Donate na. It's Tuesday. Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Abangan mamaya. Kiligin sa love story na nagsimula lang sa Facebook. Sa Facebook, nakita ko na may parang beauty contest sa barangay namin. Tapos nakita ko yung picture niya. Ganito kaganda, hindi ko kilala. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa... Ang linaw na sa akin ng lahat. Congratulations! Kayo ang mga nanalo sa aming Tuesday promo last week. Sa mga hindi pa nanalo, don't worry. Keep joining. Baka sa susunod na Tuesday, kayo naman ang mananalo. The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. He's my first. She's my last. Dalawang magkaibang mundo. Magkalayo, pinagtagpo. Sa Facebook, nakita ko na may parang beauty contest sa barangay namin. Tapos nakita ko yung picture niya. Ganito kaganda, hindi ko kilala. I didn't know. I thought he was part of the staff and the organizers. Then after that, he asked me if we both can have lunch together. Dito na nagsimula ang kwento ng kanilang forever. Bagaman parehong lumaki sa Makati, hindi kailanman nag-cruise ang landas nila. Kapwa abala sa kanya-kanyang career, si Kristan ay OFW sa New Jersey at si Nicole dito naman sa Pilipinas. Magkaiba rin sila ng pinagdaanan pagdating sa pakikipagrelasyon.
Si lalaki, maraming naging girlfriend. Nung high school, parang ano lang naman. Puppy love, text kayo. Second girlfriend ko, lagi nag-aaway. Yung pangatlo, pumunta naman ako ng New Jersey. Si babae naman, never nagka-boyfriend. Medyo maraming mga boys na maalikit, ganyan. Very strict ang parents. So, bata pa lang, nararamdaman kong may hirapan ako. Ilang dates ang pinagdaanan. Pati magulang ni Nicole, niligawan ni Kristan. Hindi, talagang no. No, parang no, Nicole, no. Ngunit sa halip na ipilit, panalangin ang naging paraan upang mapalambot ang puso ng magulang ni Nicole. Kalaunan ay... Until one night, I received a dream from God. I saw our wedding day with Him. Di naglaon ay officially naging mag-on sila Kristan at Nicole. Ngunit dahil bumalik na sa New Jersey si Kristan, naging online ang kanilang long-distance relationship. Sa loob ng halos 1 taon, naging mahirap para sa kanilang dalawa ang ganitong setup. May tampuhan, awayan, at pagkamisman sa isa't isa, di sila bumitaw sa kanilang pagmamahalan. Hanggang isang araw, biglang hindi na makontak si Kristan ni Nicole. Ayun, sinurprise niya ako. Hindi ko alam na nauuwi pala siya. Naaway ko pa siya kasi ang alam ko, dapat nagte-textan kami that day. Isang wedding proposal. Isang mahalagang tanong at sagot ang kailangan dahil ito ay isang hakbang papalapit sa inaasam na kasalan. So, we knew that our relationship was meant for something bigger. For 22 years, I have prayed that God would lead me to His choice, and I am confident that His will is being fulfilled this afternoon. Through the pressures of the present and the uncertainties of the future, I promise to be faithful to you. I will love, serve, and obey you as long as we both are alive. Ang kasal na ito ay simula pa lamang ng mas malaking hamon, ngunit masayang paglalakbay para sa kanilang forever. He's my first. She's my last. And I know that this love will last forever. It's Tuesday! Just choose A, B o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, saan unang nagkakilala sina Christian at Nicole? Is it A, Instagram, B, Twitter o C, Facebook? Itawag na ang inyong sagot sa 7370700. O i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. O i-comment ang inyong sagot sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Only the 15th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Kaya sali na. Sa buhay, malabo man ang relasyon nyo sa isa't isa, malabo man ang iyong budgeting, malabo man ang iyong career, malabo man takbo ng buhay mo, kung malabo man ang lahat, mananatiling malinaw pa rin ang katotohanan na ang Diyos ang ating pag-asa at ilaw. Sabi ni Jesus sa aklat ni Juan chapter 8 verse 12, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." In English, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So allow Jesus to light up your life and your situation. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felicie Pangilinan Buizon. At ako naman si Peter Cairuz na nagsasabing si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. Breathing naman natin, you can exhale as you do the push-ups. Then inhale as you crawl back up. And then you exhale again as you straighten your body. Subalit nagsimulang lamunin ng depresyon si Carla. Yan ay dahil nanatili pa ring lihim sa kanyang pamilya ang kanyang buong pagkatao.